네. 지난주에 못했죠? Last week hindi po tayo nagkaroon po ng 그 여러분 되게 오래간만에 만나죠. 그리고 so parang ano po, matagal po tayong hindi po nagkita. 수요일 날은 만난다 참. Hindi ko nasabi. 자, 오늘은 근본적인 치유의 은혜예요. So ngayon yung mensahe po natin ay patungkol sa habag ng fundamental healing. 제일 큰 것은 구원의 은혜죠. Ang pinakamalaking habag po na tinanggap po natin ay ang kaligtasan. 그다음 우리의 영혼육 전인을 그리고 삶까지 치유하는 이 치유의 은혜가 큰 거예요. At napakalaki rin po ng habag na tinanggap po natin patungkol po sa kagalingan ng atin pong buong pagkatao hanggang sa buhay po natin. Tinatanggap po natin ito. 또 모든 축복을 허락하셨어요. At lahat po ng bagay ay inalaw po sa atin ng Panginoon. 이 땅을 또 살아갈 수 있도록 보좌의 축복을 주셨어요. At habang tayo po ay namumuhay po dito sa mundo, ipagkakaloob po ng Diyos ang lahat po ng 보좌의 힘을 주셨어요. ipagkakaloob po sa atin ng Diyos ang kalakasan mula sa kalangitan. 우리 이미 다 가지고 있는 사람들이에요. So, yung mga bagay po na ito ay meron na po tayo. 이건 잘 믿어지지 않으니까 자꾸 그리고 순간순간 삶 때문에 눈앞에 당면한 삶의 문제들 때문에 자꾸 썩고 있는 거예요. May mga pagkakataon lang po na dahil tayo po ay nadadaya ng buhay po natin or bagay na nakikita po natin, kaya nagagawa po nating makalimutan yung mga bagay na yan. 예수님이 비하라고 그래요. 비하. 낮아짐이에요. So, si Kristo po ay, kumbaga po, na-humiliate po siya. 그래서 하나님의 아들인 예수 그리스도께서 인간을 구원하기 위해서 하나님의 영광을 버리시고 이 땅에 왔어요. So, ito pong si Kristo po, upang tayo po ay iligtas, ito pong si Kristo na anak po ng Diyos, siya po ay ipinadala po dito sa lupa po, sa mundo. 성육신이라고 그러죠. 거룩한 하나님이 우리 인간의 육신을 입고 오신 거예요. So, ang tawag po natin doon ay incarnation po. Siya po ang Diyos po, pero nagkatawang tao po siya para po sa atin. 그리고 고난 받으시고 죽기까지 하셨어요. Tapos, nakaranas po siya ng paghihirap hanggang sa kamatayan. 그리고 또 우리 장사되죠. 장사. 땅에 묻히는 거. At tapos siya po ay, ano nga po ito? Like he was buried po. 그래서 이 낮아짐이라는 것은 하나님이 하늘 영광을 버리시고 가장 낮은 이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 거예요. So, ibig sabihin po ng humiliation po ni Kristo, mula po sa kalangitan po sa trono po ng Diyos, inalis po niya ang kanyang pagka-Diyos po, at siya po ay, sinuot niya po ang katawan po ng tao, papunta po dito sa mundo. 창조주가 따오로 오신 거예요. 따오로. So, sa madali pong salita, mula sa pagiging Diyos, siya po ay naging tao. 그리고 그분이 겪으신 게 뭐예요? suffering. 고난을 겪으셨어요. Tapos ano po ang ginawa po niya? Siya po ay naghirap. 이 고난은 괴로움과 어려움이라는 뜻이에요. Pag sinabi pong paghihirap, meron pong, siya po ay nakaranas po ng, ano nga po ito? Loneliness po. 그리고 예수님은 그 멸시를 받으셨어요. 멸시, 업신여기. 이거 아니야? 그러니까 그게 멸시야. So, ayun po. So, si Kristo po ay nakaranas din po ng siya po ay hamakin. 이거는 하나님이 무슨 멸시를 받아요 사람들한테. 근데 우리 때문에 멸시를 받으신 거예요. So, kung iisipin po natin, anong klaseng Diyos po nahahamakin po ng tao? Pero si Kristo po ay hinamak po dahil po sa atin. 예수님이 많은 유대인들에게 거절과 배척을 당하셨어요.
So, si Yesu Cristo po, maraming beses po siyang, ano nga po ito, hindi lang po siya hinamak, pero nireject po siya ng mga Jewish. Jewish people. 그리스도를 모르면요 이렇게 돼요. 멸시하게 돼요. So, 분열하게 돼요. kung hindi po natin makikilala po sa Yesu Cristo, maaari din po tayong maging mga tao na hamakin din 근데 siya. 하나님의 은혜를 구원의 은혜를 아는 사람은 어떻게 해요? 예수 그리스도를 리스펙하고 또 예수 그리스도께 영광을 돌리죠. 존경하고. Kaya po, yung mga taong nakakakilala po kay Yesu Cristo at nakatanggap po ng habag, hindi po nila hinahamang po si Cristo, pero nagpapakita po sila ng respeto po at pagkahanga po or pagbibigay po ng kalwalhatian sa 구원받은 Kanya. 거에 대해서 감사해요, 안 해요? So, nung kayo po ay tumanggap ng kaligtasan, kayo po ba ay nagpapasalamat o hindi? 감사가 뭐지? 영어로? Thanks. Grateful. 그냥 땡스야? Great. Grateful. Great. 근데 감사가? 네. Grateful. Thanks. Thanksgiving. Thanksgiving, grateful. 땡스고 그 다음에 어떻게 돼요? 감사하면 와 감사해요 이렇게 샤우트하고 감사합니다 이렇게 하는 것도 찬양이에요. So, like for example po, yung kayo po ay nagpapasalamat po ng, ano nga po yung nagpapasalamat po, that's too is praise po. 그 여러분들이 이 저기 우리가 살아가면서 하나님이 행하시는 일들 나를 보호해 주시고 인도해 주신다 이런 부분들에서 감사가 나오면 계속 뭐 해야 돼요? 주님 감사합니다. 이것도 하나님을 찬양하는 거예요. Kaya nga po, kapag halimbawa iniisip po ninyo na ang Panginoong Diyos ang gumagabay sa akin hanggang ngayon, siya yung nagbibigay ng lahat ng sa akin. So kapag yun po ay lagi po ninyong iniisip at lumalabas po sa inyo, yan din po ay magiging pasasalamat po ninyo at pagpuri sa Diyos. 그래서 또 많은 사람들이 무관심한 경우도 있어요. Tapos meron din pong mga tao na wala pong malasakit. 근데 이것도 역시 뭐예요? 이것도 여기에 속하는 거예요. 지금 So yan din po ay isang bagay po na paghamak po sa Diyos. 그리고 예수님은 또 질고를 하는 자였어요. 서퍼링, 고통을 하는 자였어요. At sa Yesu Cristo din po, siya rin po ay naghirap. 근데 이게 고통이 서퍼링이 이게 질병 때문에 이렇게 오는 그런 부분들도 그러니까 가장 잘 아픔을 알고 있었던 분인데 이게 실제로 보면요 뭐예요? 죄의 상태를 말하는 거예요. So hindi lang po ito yung paghihirap po na meron pong naranasang mga sakit o karamdaman po. Pero totoo pong nalaman po niya kung ano po yung karamdaman po dahil yun po yung estado ng kasalanan ng tao. 근데 이걸 알면서도 예수님이 질고를 당하셨어요. So kahit alam po na Yesu Cristo na siya po ay maghihirap, pero still po ginawa niya pa rin po ito. 하나님이니까 안 아픈 게 아니에요. So hindi ibig sabihin na Diyos naman siya, hindi siya masasaktan, hindi po yun. 하나님이시지만 육신을 입고 있기 때문에 아프기도 하고 또 고통을 당하는 거예요. So kahit siya po, 똑같이. so kahit siya po ay Diyos, pero dahil po siya ay merong katawan po ng tao, siya po ay same po na katulad natin kapag nakakaranas po ng paghihirap, nakakaranas din po siya. 그래서 여기 특히 시크네스가 죄를 비유한 거예요. 아픔으로. Kaya po, ito pong karamdaman po na to ay magkasing katulad po ng kasalanan po. 그리고 예수님만큼 원죄를 잘하는 사람이 어디 있어요? So, sino pa po ang nakakaalam po ng original na kasalanan maliban kay Yesu Cristo? 죄의 삭은 사망이라고 했어요. Sinabi po sa Biblia na ang resulta ng kasalanan ay 뭐 kamatayan. 도둑질하고 비하인드하고 싸웠다 이렇게 해가지고 지옥 가는 게 아니에요. So, hindi po dahil sa halimbawa nakikipag-away or pumatay ang isang tao o kaya naman hindi maganda yung buhay niya dito sa mundo or ginagawa niya ay mapupunta siya sa impyerno. Hindi po ganun yun. 하나님 말씀을 안 믿고 불순종하고 불신앙한 사람들이 죽음의 결과가 어디요? 지옥으로 가는 거예요. Ang mga taong napahiwalay sa Diyos, hindi sumunod sa Diyos, walang pananampalataya po, pagkatapos po nilang mamatay po, sila ay mapupunta sa impyerno. 그래서 예수님이 우리의
모든 죄로부터 우리를 구원하신 거예요. Kaya po, ito pong si Jesucristo, lahat po ng kasalanan po natin, maging ang original na kasalanan ay tinapos po niya. 우리 전도사님 아까 기도했지만 예수님이 어떤 분으로 오셨어요? So, si Jesucristo po, ano pong klaseng tao nung siya po ay pumunta dito? 예수님이 근본 문제를 펀다멘탈 프라브라움을 아신 분이에요. So, una po sa lahat, si Jesucristo po ang nakakaalam kung ano yung tatlong pangunahing problema po ng tao. 이것 때문에 하나님을 떠나게 되고 이것 때문에 원죄를 범하게 되고 이것 때문에 사단의 종노릇을 하게 된다는 걸 알았어요. So, alam po ni Jesucristo na dahil sa pangunahing problema po nito, ang tao ay nahulog sa original na kasalanan, napahiwalay po sa Diyos at naging alipin po ni Satanas. 그래서 하나님을 만나는 길 대신 선지자로 오신 거예요. Kaya po, siya po ay dumating po dito bilang isa pong daan para makatagpo natin ng Diyos. 선지자는 그 길을 알려주는 사람. So, pag sinabi pong propeta, siya po yung nagtuturo po ng daan patungo sa Diyos. 그 저주와 재앙, 지역 권세를 이기는 그런 그 재앙을 이기는 제사장으로 오시고. Pumunta po siya dito bilang isang pari po na tinapos po yung kapangyarihan ng sumpa at kalamidad. 그리고 우리에게 가장 고통을 가져다주고 괴로움, 행복을 뺏어가는 사단의 세력을 완전히 사단을 박살내버리신 분이 그 왕으로 오신 거예요. Pumunta po siya dito bilang isang hari po na winasak ang lahat ng kapangyarihan po ni Satanas na nagdadala po sa atin sa kalungkutan. 이 일을 성취하려면은 성육신에서 육신을 입고 이 땅에 와야 되고 육신을 입으신 이유는 십자가에 달려 죽어야 되기 때문이에요. So, syempre po, upang magkaroon po ng katuparan yung mga bagay po na to, kailangan po niyang magkatawang tao po at mamatay po sa krus. 하나님은 영이시기에 거룩한 영이시기 때문에 죽을 수가 없어요. So, dahil po ang Diyos ay Espiritu, hindi po siya maaaring mamatay. 근데 우리 육신을 가진 우리는 어떻게 해요? 죽어야 돼요. 죄삭스로 죽어야 되는데 하나님이 우리의 죄삭을 대속해 주기 위해서 이 땅에 오셨단 말이에요. So, pero ito pong si Jesucristo po, siya po ay mayroon pong katawan po ng tao at lahat po ng atin pong mga kasalanan po ay kanya pong tinapos po sa krus. 그리고 육신을 가져 죽는단 말이에요. 그러니까 육신 입고 와서 십자가에서 죽으신 거예요. Kasi po, ibig sabihin po ng tayo po ay may katawan po ng tao, meron po tayong kasalanan. Kaya po si Jesucristo bumaba po dito sa lupa na may katawang tao po at namatay po siya sa krus. 그래서 우리 부활절 되면 또 이제 4월달은 부활주가 있는데 왜 채찍으로 자꾸 이렇게 때리죠. 쫙 때리고 막 못에도 박히고 진짜 못으로 박더라고. So, ano nga po ito? Konting ano na lang po, konting buwan na lang po, siguro mga April po, magkakaroon na naman po siguro ng, ano nga po yan? Yes, yung mga ganun pong ginagawa po ng tao, tapos makikita po ninyo, pinapako po nila yung sarili po nila, totoong pako po yung ginagamit po ng iba. 그 사람들이 십자가에 못 박히고 채찍에 맞는다고 예수님이 고통을 대신할 수 있어요? So, sa tingin po ba natin, yung mga taong gumagawa po ng ganon, kaya po nilang higitan yung ginawa po ni Kristo? 오히려 예수님이 십자가에 못 박히시고 채찍에 맞으신 이유는 뭐예요? 우리 그 고통 속에 있지 말라고 그렇게 맞으신 거예요. Ano po ba ang dahilan bakit si Jesucristo po naghirap at nagpapako po sa krus para yung ganun pong same na paghihirap ay hindi na po natin maranasan? 그러니까 잘 알아야 돼요. Kaya kailangan niyo pong malaman ng mabuti. 이거 못 박히는 사람 이거 다 돈 받고 마약도 하고 술도 많이 마시든지 어떻게 그렇게 해가지고 아픈 고통을 없애려고 해서 돈 좀 받는다고 이거 실제로 못 박히는 거야. 못 있잖아 내일로 실제로 그 사람들이 못을 여기다 박는다고. That's why. 필리핀 사람들이 그 사람들은 뭐야? 예수님의 고통을 자기가 감수하겠다는 게 아니고 돈 받는 것 때문에 그걸 한다니까. Siguro po may mga ibang tao, ginagawa po nila yung iba po na yon para tumanggap po ng pera, tapos meron po silang, halimbawa po umiinom po muna sila ng alak para hindi po nila maranasan po yung sakit, ganyan. Kasi iniisip po nila kapag ginawa, yung ibang tao, iniisip po nila na kapag ginawa po nila yon, magkakaroon po ng kapatawaran yung kasalanan nila. 그래서 이사야 53장 아까 우리 읽지 않았는데
4절 한번 읽어주세요. Basahin ko po sa Isaiah 53 verse 4 po. Sabi po rito, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Amen. 그 무슨 얘기예요? 예수님이 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당했대요. Sinabi po dito na, ano nga po ito, para po sa ating kapatawaran ng kasalanan, si Yesu Kristo po ay nahirapan. 우리가 당해야 될 슬픔을 예수님이 대신 질고를 지고 슬픔을 당하신 거예요. So, sa halip na tayo po ang maghirap o masaktan po, si Kristo po ang naghirap para sa 근데 atin. 사람들은 그 이유를 모르고 어때요? 오해를 하고 야 예수님이 이렇게 고난 질고를 지고 고난당한 이유는 뭐냐? 하나님이 어떻게 해요? 하나님한테 맞고 고난을 당한 거다. 징벌을 받아서 이 말씀처럼 벌을 받아서 하나님한테 벌을 받아서 하나님께 맞았고 고난을 당했다 이렇게 얘기한 거예요. Pero may madalas po sa mga tao po, iniisip po nila or madalas iniisip po natin na kaya si Yesu Kristo nahirapan, pinarusahan kasi inakala po natin na pinaparusahan siya ng Diyos. Kaya naghirap si Kristo. 많은 사람들이 그렇게 생각했어요. 유대인들이. Marami pong mga tao ang ganito po mag-isip, especially po yung mga Jewish. 예수님이 오셔가지고 오셨을 때 성으로 입성할 때 호산나 여호와 하나 뭐죠? 호산나 예수 그리스도를 찬양했는데 어떻게 해요? 시간이 지나니까 이 멸시하고 배척하고 이랬단 말이에요. So, nung una pong dumating po sa Yesu Kristo, lahat po ng mga Hudyo ni-welcome si Yesu Kristo. Like, nag-pray sila, like, Hosanna in the highest, si Jesus Christ, papurihin siya. Pero later on po, hinamak nila si Yesu Kristo, kumbaga, nireject po nila, ganon. 그게 사람들의 모습이고 우리의 모습이기도 해요. Pero actually po kapag iisipin po natin, madalas yun po yung madalas na pinapakita po natin sa Diyos or minsan nasa ganoon rin po tayong estado. 조금 비유는 다르지만 이전에 기도했는데 하나님 응답 안 해주시면은 그럼블링 했단 말이에요. May pagkakataon po, halimbawa, tayo po ay sagutin po ng Diyos, tayo po ay nagiging masaya po, pero later on po kapag halimbawa nanalangin tayo, hindi sinagot po ng Diyos, minsan tayo po ay nagrereklamo sa Kanya. 그래서 이 예수님이 짊어진 이 고난과 고통은 그의 것이 아니고 예수님의 것이 아니고 우리의 것이에요 사실. Kung iisip-isipin po natin, lahat po ng paghihirap na dinala po ni Yesu Kristo, lahat po ng mga sugat ng Kanya pong kinamo, ay hindi para po yun sa Kanya, so para po sa atin. 우리가 당해야 될 고난과 수치를 예수님이 대신 당해 주신 거예요. Yung mga paghihirap po na dapat tayo po ang makaranas po, ay si Kristo po ang lahat ng nakaranas po niyon. 그래서 로마서 5장 17절로 19절에 보면 의로운 한 분, 곧 예수 그리스도가 우리를 대신해서 이 모든 것들을 이루신 거예요. Kaya po kung titignan po natin sa Roma 5 verse 17 through 19 po, para po sa atin po, lahat po ay inalis po ito ni Yesu Kristo. 놀라운 것은 죄에서 구원받았어요 우리가. 근데 consequence 결과, 죄의 결과도 오잖아요. 우리가 죄의 결과는 사망도 있고 또 고통도 있고 뭐 여러 가지의 것들이 있는데 죄와 그 결과에서도 우리가 해방을 받은 거예요. So, di po ba, kapag tayo po ay nagkaroon po ng kasalanan, may kaakibat po yun na parusa po. Minsan kamatayan, minsan naman po pagkulong. Pero tayo po, kahit tayo po ay nagkaroon po ng kasalanan, binigyan po tayo ng habag po ng Diyos na makalaya mula sa kasalanan yun. 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방했다 그랬어요. Ibig sabihin po nun, mula po sa batas ng kasalanan at kamatayan, tayo po ay pinalaya na po ni Yesu Kristo. 로마서 8장 1절에는 더 놀라워요. 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없대요. Sinabi po sa Romans 8:1 hanggang 2 po, ang mga taong na kay Kristo
Kristo na po, hindi na po sila makakatanggap ng condemnation. 그 이유가 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 있기 때문에 그 법으로 우리를 구원하신 거예요. Ang dahilan po kung bakit hindi na daw po tayo makakaranas po ng parusa or condemnation po mula sa Diyos o sa ibang tao, dahil pinalaya na daw po tayo ng Espiritu na Jesucristo na nagbibigay buhay sa atin. 그래서 우리는 예수님이 고난당하신 이유를 그 참 이유를 알아야 돼요. Kaya po, we have to know the true reason po why Jesus suffered instead of us. 그가 찔림은 5절에 보면 그가 찔림은 우리의 허물을 위함이요 이렇게 말씀하셨어요. So in verse 5 po, nakalagay po doon, because of our transgression. 읽어주세요. Basahin po natin sa verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. 예수님이 로마 병조에 찔리는 창에 찔리고 그리고 그냥 못에 찔리고 왜 찔렸어요? 왜 찔렸어요? 사람이 또 왜 비하하고 그 모욕을 주는 그 찔림이 무엇 때문에 그러냐면 우리의 허물 때문에 그래요. Our transgression. So bakit po ba si Jesucristo nakaranas po ng mga hampas mula sa mga Romano? Siya po ay napako po sa krus. Bakit po? Para daw po dahil po sa ating mga kasalanan po. 우리가 하나님의 법을 어겼단 말이에요. We violated. Oh. Tayo po yung mga tao who violated God's law. 하나님의 말씀에 율법에는 하나님의 법을 어기면 죽게 돼 있어요. So kapag noon po, kapag hindi po natin sinunod po yung batas po ng Diyos, tayo po ay mapaparusahan. 근데 저와 여러분을 사랑하시니까 예수 그리스도를 대신 죽게 하시고 우리를 살리신 거예요. Pero dahil sa pag-ibig po ng Diyos po sa atin, sa halip na tayo po ang makaranas po ng paghihirap, si Kristo po ang nakaranas noon. 이게 생명의 성령의 법. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법으로 이 죽을 수밖에 없는 우리를 살리신 거예요. Kaya po dahil sa Espiritu po ni Kristo na nagbibigay buhay po, kaya tayo po ay nagkaroon na po ng buhay at nakalaya na rin po tayo sa mga kasalanan po. 8장 2절에 보면 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방했다 이렇게 너 딱 이렇게 찍어서 얘기해요. So kung babasahin niyo po sa Roma chapter 8 verse 2 po, ang batas ng kasalanan at sumpa ay pinalaya na kayo dahil sa Espiritong nagbibigay buhay sa inyo. Pinalaya na kayo. 그리고 우리의 상함은 뭐예요? 우리의 죄를 인다. 우리의 죄악을 인함이라고 해요. So dahil po sa mga sugat na tinamo niya ay para daw po sa ating mga kasalanan. 그래서 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누려요. Kaya po dahil po sa parusa na kanya pong tinamo, tayo po ay nakatanggap ng kapayapaan. 그냥 퍼니시된 게 아니에요. 죽음. 그리스도의 죽음으로 하나님과 나와의 평화가 이루어진 거예요. At hindi lang po yung parusa po, pero maging yung kamatayan po na naghiwalay sa akin sa Diyos po, ay tayo na ay pinalaya mula doon. 나와 하나님과의 평화가 이루어질 때 이웃들과의 평화가 이루어지는 거예요. So dahil nagkaroon na po ng kapayapaan sa akin at sa pagitan ng Diyos, maaari na rin ako magkaroon ng kapayapaan sa akin at sa pagitan ng mga taong malapit sa akin. 그게 십자가의 사랑이고 그게 전도와 선교예요. Iyan po ay pag-ibig po ng cross at yan po ay ang evangelism at mission. 이번에도 트리아스 지역에 제네럴 트리아스 지역 NH 지역에서 한 250명 한 250 people이 칼릭다산 구원받았어요. So last week po, halos 250 na mga katao po yung tumanggap po ng kaligtasan po nung kami po ay nagkaroon ng evangelism camp sa General Trias sa Cavite tapos sa NHA po, Muntinlupa. 할렐루야. Amen. 찔림과 이 상함은 무슨 뜻이냐면은 아주 격렬하고 고통스러운 죽음을 당하셨다는 걸 얘기합니다. So, ibig sabihin po ng siya po ay nasugatan, siya po ay naghirap. Ibig sabihin po niya nakaranas po ng sobrang paghihirap po. 하나님이니까 안 아픈 게 아니라 모세 찔릴 때 우리가 모세 찔리는 거랑 똑같이 아픈 거예요. So, hindi ibig sabihin
sabihin na siya ay Diyos, hindi siya makakaranas ng paghihirap. Katulad po natin, halimbawa, kapag tayo po ay ipako po, ganun din po yung sakit na naramdaman po niya. 그가 죽을 때 숨을 거두실 때도 우리가 똑같이 숨을 거두는 것처럼 똑같이 죽으신 거예요. So katulad po ng to the point po na siya po ay mawalan po ng hinga, yung nararanasan din po natin na ganon ay same na naranasan po ni Jesus ni 성경에 Cristo. 보면 죽으시고 지옥까지 내려갔다 오신 거예요. Sinabi po sa Biblia to the point po na siya ay bumaba po sa impyerno. 근데 이 죽음의 이 고통이 이 아픔이 누구 때문에? 나 때문이라는 얘기예요. So, saan po ba patungkol yung, ano nga po ito, yung mga sakit, mga karamdaman po na yan sa akin po, para sa akin? 베스 집사님 패션 오브 크라이스트 봤어요 영화? So, Deaconess Beth, napanood nyo na po yung movie na Passion of Christ? Nakapanood na po kayo nun? 못 보셨어요? 한번 그거 한번 봐야 돼. Lang TV. 저기 오전도 사인 보셨어? 홍사모님도 봤죠? 봤지? 네. 사람이 채찍을 39대를 맞았어요. 성경에 기록되면 걸레 쪽이 돼요. 걸레 알아요? 걸레 이거 더러운 거 닦는 걸레. 완전히 너덜너덜 이게 다 찢어져가지고 너덜너덜해진 거 그거 한번 봐야 되는데 그게 왜 그러냐면 내가 그렇게 맞아야 되는데 우리가 그렇게 맞아야 되는데 대신 맞으셨다니까. So, si Yesu Cristo po, halos 39 po na mga beses yung hampas po na kanya pong tinanggap ayon po sa Biblia. And kung papanoorin po ninyo po yun, ano po yun, to the point na yung katawan po ni Yesu Cristo ay nawasak po dahil sa mga hampas na tinanggap po niya. To the point mo na yung katawan po niya ay hindi na po makukonsider ng katawan pero parang katulad ng basahan po. 39대의 채찍을 맞으셨어요. So, instead na tayo pang makaranas po nun, si Kristo ang nakaranas po nun para po sa 근데 원래 유대인의 법으로는 40대를 맞는 건데 이 사람들이 혹시 때리다 실수해서 더 때리면 안 되니까 한 대를 마이너스해서 39대만 때리는 거예요. 때리다가 미스테이크 해가지고 41대를 때릴 수도 있으니까 폴티원을 때릴 수도 있으니까 아예 39대만 때리는 거야. 39만 때리는 거야. 이거 정말 안 되는 거야. 원래는 40대를 때리게 돼 있어요. 40 타임. 그런데 39대를 때리는 이유는 혹시 잘못 때려서 41대를 때릴까봐 마이너스 하나를 한 거야. So isa po kasi sa mga batas po sa Roma po, kailangan po silang hampasin po, dapat 40 po. Pero dahil iniisip nila baka masobrahan po yung paghampas nila, kaya po nangyari po 39 lang po yung hinahampas po nila. 근데 이런 법을 지키면서 잘 지키려고 노력하면서 뭐예요? 생명의 성령의 법을 모르는 거야. 그리스도를 통한 생명의 성령의 법을 모르는 거야. 복음을 모른단 말이에요. Pero kahit pa they follow or obey yung ganito pong batas po sa kanila that time, pero hindi po nito masusolusyonan po yung batas po ng kamatayan kung saan po sila naroon. 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다 이렇게 얘기해요. Kaya po sinabi po dito, dahil sa mga hampas na kanya pong tinanggap, tayo po ay nakalaya po. 베스 집사님 그때 이게 아플 때 병원에 가서 약을 먹고 뭐 수술 받아서 난 것 같지만 그 누가 의사를 만들었고 누가 그 약을 만들게 해주셨어요. So, di po ba kapag may karamdaman po si Deaconess Beth, pupunta po kayo ng hospital, tapos meron pong ibibigay po sa inyo na gamot ang doktor po, tapos at some point po, kayo po ay magkakaroon po ng kagalingan. Pero sino po ba ang gumagamit po ng doktor po na yon at ng gamot na ibinibigay po sa inyo? 그런데 그것보다 더 놀라운 게 뭐예요? 채찍 한 대 맞을 때마다 우리가 겪어야 될 그 질고 고통을 그러니까 질병을 치유하셨다는 거예요. Pero hindi po natin yun maiikumpara po kasi sabi po sa Biblia, sa bawat hampas na tinanggap po ni Kristo po, ang bawat karamdaman po natin ay Kanya pong 그 inaalis. 믿음으로 기도하세요. Kaya po kapag kayo po ay manalangin po kayo ng may pananampalataya. 한 대 쫙 맞을 때마다 내가 겪어야 될 질병을 예수님이 가져가신 거예요. Yung isang hampas o bawat hampas na tinanggap ni Jesucristo ay nagpalaya sa akin mula sa aking mga karamdaman. 이게 치유의 근거예요, 우리가. Ito po, 근거. 베이직?
reason, fundamental reason. So, iyan po ang pangunahing dahilan po ng ating kagalingan. 아멘. 그러니까 언약을 잡으려는 게 뭐 때문에 그러냐면 오늘 그랬잖아요. 저같이 찌에 맞음으로 우리가 나음을 입었습니다. 예, 아멘. 주님, 우리 알들이니 건강할 수 있도록 doa주세요. 저같이 찌에 맞음으로 나음을 입었습니다. 알들이니 계속 이전보다 좋아지고 있잖아요. So, kaya yun po yung sinasabi po namin sa inyo na kailangan nyo pong panghawakan ng salita ng Diyos bilang Kanya pong tipan. Dahil katulad po ng mensahe po natin, sa bawat hampas na Kanya pong tinanggap, na pinapagaling niya po ang lahat ng karamdaman po natin. Titingnan po natin si Aldrin. Compare po before, ang laki po ng improvement po niya, di po ba? 아멘. Amen. 믿음을 가지고 예, 믿음으로 결단하고 싸워야 돼. 도전하려는 거예요. 파이트하려는 거예요. Kaya po, magkaroon po kayo ng desisyon or resolution po sa loob ng pananampalataya at patuloy po na magkaroon ng labanan. 자, 그럼 6절 한번 읽어주세요. Basahin po natin sa verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. 6절이 그렇게 했죠. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Amen. 한번 잠깐만. 이사야 53장. 이게 얼마나 이게 우리의 모습이에요. 그리고 하나님의 은혜고요. Kung makikita po natin, madalas ito po ang atin pong kalagayan po at ano nga po ito, habag na ibinigay ng Diyos. 우리는 다 양 같대. Dahil sabi po sa Biblia, tayo daw po ay parang katulad ng mga tupa. 양이 제일 약한 동물이에요. So sa lahat po ng mga hayop, ang tupa po ang pinakamahina. 근데 고집이 제일 세요. Pero ang tupa po ang pinakamatigas ang ulo sa lahat ng hayop. 1m 앞을 못 봐요. 1m. So hindi po nakakakita yung tupa po na yon ng mas malayo pa sa 1 metro. 겨울에 추울 때는 뭉쳐서 자면 좋은데 다 흩어져서 자요. So kapag po halimbawa taglamig po, dapat po nagsasama-sama po sila. Pero during ng winter po, lagi po silang nag-i-scattered. 여름에 더울 때는 똘똘 뭉쳐서 자요. Tapos kapag during summer po, dun sila nag-gather. 한마디로 말을 안 듣는 동물이에요. Sa madali pong salita, mga matitigas po yung ulo nila, hindi po sila sumusunod. 그러나 하나님이 우리가 바로 그 양 같다는 거예요. Ngayon, sinabi po ng Diyos, para daw po tayong katulad ng tupa. 그래서 그릇 행해서 잘못 행해가지고 자기가 원하는 자기의 길로 갔다는 거예요. So, ibig sabihin po niyan, gusto po nating sundin kung ano po yung naisin natin. 이게 창세기 3장 문제잖아요. 나중심. So, di po ba yan yung problem sa Genesis 3, yung self-centered? 내 맘대로 Yung gusto ko lang yung gawin, yung gagawin ko. 사사기 맨 마지막 장 마지막 절에 그렇게 나잖아요. 그때 왕이 없으므로 저희가 자기의 좋은 소견대로 자기는 하고 싶은 대로 행했대잖아요. So, di po sa Book of Judges po, dahil that time po wala po silang hari, kaya pumili po sila ng hari ayon sa naisin nila. 죄로 가득 찬 상태예요. 죄로 가득 차서 풀을 So, sila po ay nasa estado na puno ng kasalanan. 스스로는 절대로 구원받지 못해요. So, hindi po tayo tatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng sarili lang po natin. 전적 무능력이라고 그래요. 그냥 무능력. 됐어. Total depravity of humanity. So, to the point po na tayo po ay nasa pinakamababang kalalagyan po natin. 그 인간의 전적 부패예요. 그래서 이죄 때문에 쉽게 얘기해서 원죄 때문에 구원을 받을 수가 없어요. Sa madali pong salita, tayo po ay nasa estado na hindi po makakatanggap ng kaligtasan. 근데 얼마나 놀라운, 저는 항상 제일 강조하는 게 이거잖아요. 하나님의 absolute sovereignty, 절대 주권. Di po ba ito po yung lagi ko pong ina-emphasize po sa inyo, yung lubos na paghahari po ng Diyos. 누가 예수 그리스도에게 그 고난과 질과 모든 죄를 이렇게 담당시켰어요. 트랜스퍼 시켰어요. So, sino po ba ang naglipat ng lahat po ng kasalanan po, paghihirap kay Jesucristo? 우리는 다 양 같아서 그렇대하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 여기에 여호와 하나님 나오시면 여호와께서는 우리의 죄악을 그에게 예수 그리스도에게 담당시켰다는 거예요.
So sinabi po dito sa verse 6 po na tayo daw po ay katulad ng mga tupang naliligaw po. Ngunit ipinataw ni Yahweh. Yung mga kasalanan po natin po ay inilipat po sa Kanya. Ipinataw po kay Jesucristo. 알들이 착하고 알들이 뭐 죄를 지을 수 있는 그런 상태가 아닌데도 알들이 갖고 있던 그 원죄의 삭을 어디에 그 원죄를 어디야? 예수 그리스도에게 담당시켰단 말이에요. So of course po sa estado po ni Aldrin, hindi po siya tao po or bata na magkakaroon po ng kasalanan. Pero yung original sin po na meron po si Aldrin ay nailipat po kay Jesucristo. 고난당하고 십자가에 죽기까지 하신 게 누구예요? 하나님이 하신 거예요. So sino po ba ang may gawa po nito? So, si Jesucristo po ang gumawa. 그리고 어떻게 해요? 그냥 끝난 게 아니라 그리스도가 하나님만 증거로 부활하게 하셨잖아요. At hindi lang po yun, hindi lang po doon natapos po, siya po ay muli pong nabuhay. 우리가 이 하나님의 절대 주권, 이 절대 은혜 안에서 살아가는 사람들이에요. So tayo po ang mga tao kung saan tayo po ay nabubuhay sa loob po ng absolute sovereignty or lubos na paghahari ng Diyos. 이렇게 고통당하시고 십자가에 죽기까지 하신 이유는 우리에게 구원의 길을 준비하신 거예요. So the reason po bakit po si Jesus Christ nag-receive po siya ng suffering, lahat po ng mga paghihirap tinanggap po niya para sa ating kaligtasan. All problem tapos. Lahat po ng problema tapos It na. is finished. tapos na. Tapos na. Our every problem tapos na. Ang lahat ng problema po ay tapos na. 왜냐? 예수 그리스도가 우리의 solution of our all problem이기 때문에. Kasi sa Kristo po ang naging solution sa lahat ng ating problema. 내가 그 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암아 자꾸는 아버지께로 올 자가 없다. Sinabi po diyan, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. 이거를 fulfillment, 이거를 성취시키신 거예요. Siya po ang nagbigay ng katuparan po na yan. 우리 길이 지금 여러분과 나는 어떻게 해요? 이 구원의 길을 믿고 우리의 마음에 모셔드리고 우리 구원받았단 말이에요. So ito tinanggap na po natin ito sa atin pong puso kaya tumanggap po tayo ng daan po na ito maging ang kaligtasan. 예수 그리스도는 하나님을 만나는 길이에요. Sa Kristo po ang daan patungo po sa Diyos. 오은이에요. Natatangi. 그래서 이 오직에 이 언약 그리스도 딱 완전하고 충분하고 모든 것 대신은 영원하신 그리스도 딱 붙잡으면 어떻게 돼요? 크라이스트. 붙잡으면 유니크네스. Kaya nga po pag pinanghawakan niyo po ito sa lahat po ng inyo pong nararanasang mga problema or mga karamdaman po, pag panghawakan niyo po ito si Kristo bilang natatangi. 진짜 Only unique. 유니크네스한 응답을 받게 돼요. At sa oras po na itatanggap po kayo ng answer ng uniqueness. 이런 축복 속에서 어떻게 해요? 여러분들이 리크리에이션, 재창조의 축복을 누릴 수 있게 돼요. And within this answer po, ma-enjoy po ninyo din yung answer ng recreation. 우리 Muling paglikha. S 집사님이나 우리 루스 집사님은 이 축복을 충분하게 누릴 수 있는 사람이에요. 왜? 우리 안에 그리스도가 있기 때문에. Yung si Diaconess Luz and Diaconess Beth po, you can enoughly na ma-enjoy po yung mga pagpapala po na to, yung kasagutan po na to, kasi si Yesu Cristo po ay nasa inyo na. 아멘. Amen. 영원히 붙잡고 승리하시기 바랍니다. Naway panghawakan niyo po itong covenant po na to at magkaroon ng tagumpay. 하나님 감사합니다. Panginoong Diyos, salamat po. 우리를 대신하여 십자가에서 죽으시고 그 이전에 고난과 고통을 당하신 주님을 찬양합니다. Pinapapurihan po namin kayo, Panginoong Diyos, na siya pong nag-alis ng amin pong mga karamdaman at mga paghihirap. 저가 채찍을 맞음으로 우리가 나음을 입었습니다. Sa bawat hampas po na inyo pong tinanggap, kami po ay nagkaroon ng kagalingan. 39대의 채찍의 고통과 그 또 아픔을 우리의 질병 치유를 위해 대신 지신 것을 감사합니다. Nagpapasalamat po kami na sa 39 na beses po na hampas na inyo pong tinanggap, ang bawat karamdaman, sakit na amin pong naranasan ay binigyan po ninyo ng kagalingan. 무엇보다도 우리의 근본적인 치유를 위해 삼직을 감당하시고 우리를 치유하신 것 감사합니다. Nagpapasalamat din po kami na tinapos po ninyo ang lahat po ng amin pong naranasan at binigyan po ng pangunahing kagalingan. 우리에게 허락하신 예수 그리스도가 우리의
근본적인 힘이 되게 하신 것 감사합니다. Nagpapasalamat din po kami na ito pong si Jesucristo ang naging pangunahing kagalingan po namin. 이 축복과 능력을 우리에게 허락하신 주님을 다시 한번 찬송합니다. At nais po namin ulit po kayong papurihan sa pagkakaloob po sa amin ng pagpapalang ito. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 Ang dakilang kabag ni Jesucristo, 하나님의 무한 극진하신 walang 사랑하심과 hanggang pag-ibig ng Diyos, 성령의 역사하심이 pagkilos ng banal na Espiritu, 근원적인 치유의 은혜를 우리에게 허락하신 그 은혜 위에 at sa habag po na ipinagkaloob niyo po sa amin, na pagbibigay po sa amin ng kagalingan, 이 언약의 말씀을 굳게 붙잡고 돌아가는 이들 위에 at mapasahan nila po na nais pong mapanghawakan ang tipan po na ito, 그들의 가정과 가문 그리고 이 지역 위에 sa kanila pong pamilya, henerasyon ng pamilya at sa region na ito, 이제로부터 영원토록 함께 ay 계실지어다. mapasa inyong lahat magpasawalang hanggan. 아멘. Amen.